Greetings mga kababayan, si Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ng isang taga-subaybay po natin. Ito may kinalaman sa karapatan ng isang agricultural tenant, na kung saan nung namayapa ng may-ari, it turns out na yung mga anak nag-take over ay pinagbibili daw yung mga properties, yung lupang sinasaka nila, and it resulted to the decrease of the land that they are cultivating. So, in the process, tumatanggap din daw po sila yung mga anak na nga na may-ari, tumatanggap din daw ng ibang tenant. So, ito po ang bibigyan natin ng dano sa episode nito kung ano ba ang karapatan ng mga tenants nito at ganoon din yung may-ari, At of course, ano daw po ang kanilang maaaring gawin, yung kanilang legal remedies. So pag-usapan po natin, pero bago po doon, kung kayo baguhan pa lang po at hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-follow sa ating channel, hindi naman po siguro kalabisan, kung ako po hihirit po sa inyo ng isa lang po, isang follow kung tsaka subscribe, kung di pa kayo nakapag-subscribe. At kung kayo naman ay suki na, alam naman po ninyo na malaking bagay po ang pag-share po ninyo, pag-like ng ating mga videos upang sa ganon mapalawig pa natin ang ating advokasya na marami tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin, o kayo, saan man kayo naroroon, upang may mapulot din kayo at matutunan po sa ating mga pinag-usapan. Lagi nating sinasabi, di ba, sa ating mantra po natin, sa ating channel, ay lamang na nga ang may alam sa batas. Alright? So, okay, let's now proceed to our discussion. Ang ating pong episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Priscilla Lino, yun po ang kanyang username. Sabi niya dito, allow me to read yung kanyang sulat po sa atin. Attorney, paano po yung may-ari ng lupa nagpapasok ng ibang tenant ng lupa? Kahit may tenant na po na matagal, na simula pa ng magulang 37 plus years na. Plus, yung pumalit na anak, may karapatan po bang makabahagi ng lupa nitong kinuha nilang tenant? Okay. Kasi po, sabi niya, yung lupa po ay nasa 8.5 hectares, unti-unti na nang nauubos kakabenta ng anak. At namayapa na rin po ang magulang ng may-ari ng lupa. Kaya ngayon ay humingi na lang kami ng kabayaran na 200 square meters lang po ang binigay po at kinuha nilang tenant rin ay binigyan ng 500 square meters. Ito po ay niyog at sinasaka ng mga magulang ko at sila din po ang nagtanim. Namayapa na po sila, ang tenant na magulang namin. So, at isa sa mga anak ng tenant ay nakalagay sa pangalan na pumalit. Paano ba ito? Paki-advise po, attorney, kung anong proseso ang gawin na tama sa ginagawa nila. Maraming salamat. Sana po masagot po ninyo. Okay. So ganito yon. Base sa pagkaunawa ko sa sulat mo, tulad ng ating sinasabi lagi sa mga dami-dami ng usapin tungkol sa karapatan ng tenants. Ang tenants po, may tinatawag tating merong security of tenure. So anong ibig sabihin ng security of tenure? Abay, hindi po sila basta-basta mapapaalis dyan, nang walang legal na kadahilanan at wala din pagdinig, o due process na dapat may sagawa, sa ahensya na may jurisdiction sa usapin, na more particularly ang Department of Agrarian Reform, okay, yung DAR. Okay? So una, ang ginawa ng pagbawas ng inyong lupang sinasaka is also tantamount to some sort of ejectment. So, yes, meron po kayong karapatan na magreklamo po doon sa Department of
Agrarian Reform, no? Dahil po sa parang in effect, you are partially evicted doon sa lupa na dati niyong sinasaka, papaliit ng paliit, no? Paunti ng paunti, no? Yung 8.5 hectares na sinasaka ninyo dahil ay kakibenta ng mga anak. Okay. Tandaan po natin ha, ang tenant po, lagi natin sinasabi, meron po yung tinatawag nating right of preemption na kung saan pag ibebenta ng may-ari yung lupa na sinasaka, dapat po sa tenant muna i-alok. I'm referring here to agricultural tenant because the tenant has the right of preemption to buy this land that they are telling, okay, bago ito maipa-alok ng may-ari sa ibang tao. Pag hindi ito naisagawa ng may-ari, okay, ay mayroon na pong paglabag. Okay? And in fact, hindi po yan mapaparehistro, no, sa Department of Agrarian Reform at ganun din po, no, sa Register of Deeds kung wala pong pipirmahan yung mga tenant, no, na wala po silang objection doon sa naging bentahan ng lupa. Okay? Yan tinatawag nating right of preemption. Yun. Doon naman sa pagtanggap ng panibagong tenant, karapatan din po ng may-ari yan na tumanggap ng tenant. Pero it should not be at the expense, no, of the existing tenants dahil ina-accommodate yung bagong tenants, no? At this resulted into the decrease of the land, no, that they are cultivating or telling. So mayroon pong sablay dito rin, no? So, pwede din po kayo mag-file ng kaso laban sa may-ari sa pinakamalapit na office ng DAR. Ngayon, na-mention ninyo na humingi na lang kayo ng kabayaran na 200 square meters lang na lupa ang binigay sa inyo, whereas yung kinuha nilang tenant, no, ay binigyan ng 500 square meters. Okay. So, ang magulang daw nila ay tenant na namayapan na, ay siya daw po ang nagtanim ng mga mga nyog, no, doon sa kanyang lupang sinasaka. So, ang ibig niya sabihin bakit hindi patas, no? Nagbigay ng 200 square meters sa kanila pero sa ibang tenant 500 lang. Okay. Ngayon, bago natin sagutin yan kung makatarungan ba yung binigyan kayo ng 200 square meters at 500 lang sa isa, no? Mas malaki, hindi hamak. Ganito yan, tandaan po natin, while ang tenant po ay meron silang tinatawag nating security of tenure dun sa lupang sinasaka, wala po silang karapatan na mabigyan po ng lupa ng may-ari. Okay? Katulad nito, binigyan kayo ng 200 square meters or 500 square meters ng may-ari. Kabayaran, okay? Siguro referring to, pag-aalis kayo dyan, no, ang tenant kasi no, sa ilalim ng batas, pag isurrender po yung lupang sinasaka sa may-ari, okay? They're entitled to tinatawag nating disturbance compensation, okay? Yung disturbance compensation ay binabayad po yan sa mga tenant. Ang base po dyan is 5 years, no, na harvest, ano, doon sa lupang sinasaka. Okay? Based on their latest agricultural years, no, doon sa lupang sinasaka. Okay? So din po binabase ang disturbance compensation at bukod pa dito, ang tenant who planted trees or crops, no, that resulted to the benefit, no, of the landowner, no, could be entitled to the compensation of labor doon sa pagtanim, which is equivalent to 1/2 of the labor cost at the time na tinanim ito ng tenant. Dapat bayaran sila. Okay? Unfortunately, ay kasi ang nakakaalam po ng datos po dyan, no, during the time na maaaring nagtanim ang magulang ninyo, ay siyempre, yung sa office lang po ng Municipal Agrarian Reform Officer o MARO, no, ng DAR. So meron po silang datos doon at doon makikita, no,
at magkaroon ng basihan kung magkano ba talaga ang dapat bayaran na disturbance compensation sa inyo, kasama na yung tinatawag nating one-half labor cost na na dapat bayaran ng tenant sa kanyang effort, 'no, doon sa pagtanim ng mga niyog, okay. Now, tanda na sabi natin kanina, wala pong obligasyon yung may-ari na magbigay po ng lote sa tenant. Ang obligasyon na ng may-ari kapag may tenant is magbigay sila ng lote for the time being, na ang tawag niyan home lot doon sa tenant. Doon titira yung kanilang tenant, 'no? At pwede sila mag-alaga daw ng mga kahayupan, magtanim ng kanilang mga gulay, 'no? At anumang produkto sa home lot ay hindi po kasama yan sa rental, 'no? At ito po ay kung may income man doon, this will exclusively read down to the benefit of the tenants only. In short, wala pong share po ang may-ari po ng lupa doon. So that is the right of the agricultural tenant. Pero hindi po nangahulugan na dahil ikaw ay agricultural tenant ay may karapatan mo na magkaroon ka ng parte ng lupa. Or halimbawa, binenta ng may-ari yung lupa, ay mayroon ka na rin karapatan na bigyan ka ng komisyon o bigyan ka ng parte ng pinagbintahan. Wala pong sinasabi ang batas na ganyan. Ngayon, mayroong mga situation na yung tenant, katulad nito, ay nabanggit mo na bilang kabayaran, binigyan kayo ng 200 square meters, ang iba naman ay binigyan ng 500 square meters. Siguro itong kabayarang ito is part of your compromise settlement. Kasi yung iba, para wala ng gulo, no, yung may-ari at hindi nahantong pa sa kaso, ay binibigyan na lang either ng pera o lupa yung tenant, no, para magpirma ng quit claim, no, at nawala na silang habol laban sa may-ari, at kung ibenta man ito, yung lupa ng may-ari ay wala silang objection. Kaya in return, nagkaroon sila ng tinatawag nating disturbance compensation, equivalent to either pera or yung kapirasong lupa na kasama doon sa kanilang settlement. So that could be the reason. But nonetheless, no, ay makipag-ugnayan po kayo sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform, no, upang sa ganun ay magkaroon pa kayo ng additional information, no, regarding yung inyong tinatawag nating legal rights, no, enforceable rights sa ilalim po ng batas. So I hope na bigyan natin ng katugunan ang sulat po sa atin ni Priscilla Lino, Dusty Age Zero. O, yun po ang kanyang username. Okay. So, bago tayo magpatuloy, kung kapoy kay papasok pa lang ninyo, no, ay if you find our videos interesting and informative, ay at hindi pa kayo pag-subscribe, no, or follow, could you please click po yung follow at saka subscribe buttons po natin. And of course, yung share at paki-like din po ninyo upang sa ganun ay mahuli po tayo ng algorithm ng ating platform, ng YouTube at saka yung ating Facebook accounts po natin, upang mas mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapag-share po tayo ng legal informasyon sa ating mga kabayan, upang sila o kayo rin, saan man kayo naroon, ay may mapupulot na legal na impormasyon sa tungkol po sa ating batas. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. And of course, para wala po kayong mamimiss na episode, ay pakiclick po ang notification bell kung hindi pa po kayo nakapag-click, upang sa ganon, updated po kayo sa mga bagong mga videos po natin. Maraming salamat, and I hope to see you again in the next video. God bless.